Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang posibleng pagputok or pagsabog ng presyo ni Pi Network or Picoin ngayong darating na kalagitnaan ng May. Yan, or buwan po ng Mayo. Ngayon is bakit nga ba maraming eksperto ang nagsasabing maaring magkakaroon ng breakout itong si Pi, yan, or Picoin. Ano po ang connection nito sa HTX exchange at saka sa paparating na Consensus Summit? At ang pinaka-importante po sa lahat ay paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga interesadong Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon is umpisan po natin kung ano po ang kasalukuyang lagay ni Pi Network ngayon. Yan, si Pi Network or si Picoin ay kasalukuyang nagtitrade sa presyong 0.61 or 61 cents. Bagamat bumaba po siya ng 3.42% nitong nakalipas na 24 hours, may magandang balita pa rin. Tumaas po ang kanyang trading volume ng 27% at umabot po ito sa $68 million ayon po sa datos ng CoinMarketCap. Ibig sabihin, kahit bumaba po ng kaunti ang kanyang presyo ay dumami naman ang mga bumibili at saka nagbebenta kay Pi. Isa po itong sinyalis na active pa rin po ang mga traders at saka investors. Ngayon is bakit naman po may usap-usapan na magkakaroon na raw ng breakout itong si Pi Network or si Picoin? Yan, usap-usapan po kasi ngayon na baka malista na itong si Picoin sa HTX exchange. Ang HTX ay isa po sa pinakamalalaking crypto exchanges sa buong mundo na may daily trading volume na umaabot po sa $1.7 billion. Napansin ng mga tao na madalas gamitin po ng HTX ang logo ni Pi sa kanilang mga recent na post sa X. Ayan, katulad po niyan. Dating Twitter po itong X, sa mga hindi pa nakakaalam dyan. Ayan, pinalitan po yung pangalan. At ayan, dahil dito ay maraming nagsasabi na baka malapit na raw malista itong si Pi dito kay HTX. Kung sakali mang mangyayari ito, malaki po ang posibilidad na tataas po ang presyo ni Pi dahil dadami ang makakabili sa kanya sa isang malaking platform. Ayan. Ngayon is ano nga ba ang kahalaga ng listing sa mga malalaking exchanges? Dito po kasi sa mundo ng crypto, malaking bagay ang malista sa mga sikat na exchanges. Kapag nangyari ito, mas maraming tao ang magkakaroon ng access kay Pi. Kung magiging successful po itong si Pi dito kay HTX, may chance rin siyang malista sa mga mas malaking exchanges tulad po ni Binance at saka Coinbase. Kapag nangyari ito, mas lalawak po ang kanyang reach at saka liquidity. Kung maabot ni Pi ang presyong $5, aabot po siya sa market capitalization na $35 billion. Ayon po sa analysis, posibleng maabot niya ito sa February 2027. Kaya kung makakamit po niya ang 10% growth bawat buwan. Ayan, 2027. Ngayon po ay 2025, kaya 2 years. 2 years pa. At yan po ay sa kondisyon na kung makakamit niya ang 10% na paglago kada buwan. Ngayon is dito naman po tayo sa Consensus Summit. Ayan, ano nga ba ang papel ng Consensus Summit na ito dito sa presyo ni Pi? Ayan, bukod po sa listing ay isang malaking event ang nakikita ng mga eksperto bilang catalyst ng price rally. At ito po ay walang iba kundi ang tinatawag na Consensus Summit 2025. At ito po ay gaganapin mula sa May 14 hanggang May 16. Kaya next month po yan. At ayon po kay Dr. Alcoin dito, isang kilalang crypto analyst po siya, posibleng magsimula ang pagsabog ng presyo ni Pi sa panahon mismo ng Consensus Summit at hindi po sa katapusan ng August tulad ng naunang mga prediction. Ang founder mismo po ng Pi Network ang siyang magbibigay ng keynote address sa nasabing event. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas nagkakaroon po ng heightened awareness at saka excitement na pwede pong magpataas ng presyo. Yan.
Yan, dito naman po tayo sa technical analysis. Paano naman po nakakatulong ang technical analysis sa prediction na ito? Kung titingnan po natin ang mga technical indicators, makikita natin na si PI ay nasa ilalim po ng bearish pressure ngayon. Yan, ang kanyang relative strength index or RSI ay bumaba po sa 30 at ito po ang tinatawag na oversold territory. Yan. Sa simpleng paliwanag ay kung pag sobrang oversold na ang isang asset, maraming traders ang nag-aabang ng pagkakataon para bumili ng mura. Kaya kadalasan pagkatapos po ng oversold status, nagkakaroon po ng upward movement. Kung mababasag po ni PI ang resistance naman sa presyong 0.63, ayan, nakikita po natin dito sa chart, pwede po siyang magkaroon ng 16% rally pataas sa presyong 0.73. Kaya yung mga naging batayan po rito is yung Fibonacci indicator. Ayan. Ngayon is ano naman po ang ginagawa ng PI Core Team para suportahan ang presyo. Ayan. Hindi rin naman basta nakaupo lang ang PI Core Team. Sila mismo ay bumibili ng PI coins sa mga centralized exchanges. Sa ngayon ay nakabili na po sila ng mahigit 48 million na PI para tulungan ang presyo na maging stable. Ayon po kay Dr. Altcoin, maganda ang katangian ni PI sapagkat siya ay madali po siyang ma-access, sustainable po siya, mababa ang kanyang gas fees at saka sumusunod po siya sa mga regulasyon. Ngayon is pag-usapan naman po natin ngayon ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PI Network. Yan, kung sakali man na totoo ang mga haka-haka na malilista na itong si PI sa kay HTX at mag-rally, ito ay makakaranas ng rally sa Consensus Summit, malaki po ang magiging epekto nito syempre para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders and investors ni PI Network. Una, magkakaroon tayo ng pagkakataon na kumita, syempre, kung nakabili po tayo kay PI sa mas mababang presyo. Pangalawa, lalawak po ang awareness at saka adoption ng PI Network, di lang po sa ibang bansa, kundi maging dito na rin sa Pilipinas. Mas maraming tao ang magiging interesado na rin sa crypto trading, lalo na kung makikita nilang totoo ang potential ni PI. Gayun pa man ay hindi natin dapat kalimutan na dito sa mundo ng crypto ay walang kasiguraduhan. Ang mga biglaang pag-angat ay pwede ring sundan ng biglaang pagbagsak. Kaya mahalaga na mag-ingat po tayo at huwag po tayong maglagay ng pera na hindi natin kayang mawala. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay exciting po ang mga developments na ito para kay PI. Hindi man siya instant yaman, pero kung magpapatuloy po ang mga magandang balita tulad po ng HTX listing at saka positive exposure sa Consensus Summit, baka makita natin si PI na umangat sa level na matagal nang hinihintay ng marami. Pero syempre, hindi rin dapat puro hype ang pinanghahawakan natin. Ang tamang research, tamang risk management at saka tamang diskarte pa rin ang dapat po nating laging tandaan. Kaya kung balak mong sumabay sa posibilidad ng pagsabog ng presyo ni PI, siguraduhin mong handa ka, hindi lang sa gains kundi pati na rin sa mga risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.